Mga kabayan, mga katambay, si Katambay Mano po. Nagbabalik po muli po sa inyo para po magkomento. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kabayan. Ito po, komentuhan po natin mga katambay, ito pong kaganapan po. Ito pong ginawa na pag-oath taking po, ng mga kapulisan natin, mga Star General po ito mga tambay. Itong 39 star rank ng PNP ay pinarangalan po at nag-oath taking po sa Pangulong Marcos mga tambay. Napakagaling po kasi napakaganda po ng mga achievement po ng ating kapulisan, di po ba? Ang achievement po ng kapulisan ay napakagaling po mga tambay. Ang ginawang serbisyo po sa atin, lalong-lalo po sa pagpasok po ng binagoongang Pilipinas. Nakita niyo naman po, talagang sa politiko na yata naglilingkod ang mga kapulisan, hindi na po sa taong bayan. At mukhang ang kapulisan po ay hindi na yata lumalabag sa batas, mga tambay. Sumusunod sa batas. Basta po sa sinasabing maproteksyonan lang ang dapat nilang proteksyonan. Yata. Ito po, panoorin po natin ang oath-taking po ng mga general, mga kabayan. At isa po rito, si General Torres, mga tambay, sa nag-oath taking po. At kasama rin po yata si General Pajardo, mga tambay. Tingnan po natin. Right hand and repeat after me. I, your name, having been promoted to the rank of your rank, do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge, to the best of my ability, the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, that I will support and defend the Constitution of the Philippines, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations. Thank you, Mr. President, and congratulations, everyone. Yan po mga tambay, nakita niyo po, napansin po ba natin doon? Nandun po si General Torre at si General Pajardo, mga tambay, sa mga nag-oath po ng kanilang rank, mga tambay. At tingnan po natin, nandito rin po yung pamilya po, mga tambay. Tingnan po natin yung mga pamilya. I-pass forward ko lang po, medyo mahaba po ito . Tingnan ko lang po. Sandali lang po mga kababayan. Yan po. Hanapin ko lang po para makomentuhan na po natin. Nakita po natin yung mga achievement ng mga kapulisan natin. Talagang hahangaan mo . Hahangaan mo sila, mga kababayan. Nakita mo naman yung mga ginawa po ng trabaho ng mga kapulisan sa atin. Napakarami pong paglabag na nakita po, lalo-lalo po ng mga abogado at pati po ang ating Korte Suprema, mga kababayan, ay nakita rin po ang talagang ginawa po ng ating mga kapulisan, lalo-lalo yung ginawa po nila na pagkidnap po sa dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, na talagang hindi po nakatikim man lang ng judicial sa ating bansa. At ang masakit pa nun, suportado po ng pamahalaan ang ginawa po nila. Ganon po katindi, mga kababayan. Kaya dito po sa mga nangyayari po sa ating bansa, lalo po ang kapulisan, talagang nakita ng taong bayan. Nakita ng taong bayan kung paano po talaga ang mga kapulisan ay mukhang nagagamit po yata talaga ng mga politiko
Kaya nakakalungkot lang po na ang ating mga politiko talagang gumagawa po ng paraan na sila po yung protection po makuha po nila. Ginagamit po nila ang institusyon ng kapulisan, pati po ang kasundaluhan nagagamit po yata, di po ba? Dahil pati po ang Kongreso nakita po natin yung mga nakaraang vlog natin na ang Kongreso po ay priority rin po. Ginagawan din po nila ng paraan lalo po sa kaperahan. Talagang binubuhusan po nila ng pera. Ito po mga katambay. Ito po, tingnan po natin ito. Ito po pamilya ni General Torre, mga kababayan. Police Major General Nicolas Torre III and family. Thank you. Police Brigadier General Leon Victor Rosete and family. Nakita niyo po mga tambay, proud na proud pa po si General Torre mga tambay dahil nga po yung binigay niya achievement sa mga politiko dahil nasunod yung plano yata dahil planado po ang nangyari po sa ginawa po nila sa dating Pangulong Duterte at napakarami po halos lahat po ng makakasagabal po sa kanilang ambisyon talagang tinatrabaho po yata ng kapulisan, di ba? Lahat ng bumabatikos at sinasabing kumu-question po sa trabaho po nila ay talagang binibigyan ng problema. Napakarami po hanggang sa vlogger nga, di ba? Hanggang sa vlogger tinututukan na po rin nila mga vlogger ngayon para sampahan ng kaso ang sinasabi lang fake news. Di ba? At napakarami na po nilang talagang ginigipit yata ang kapulisan. Di ba? Napakarami. Yung iba nga po, nakakulong na nga rin po si Kibuloy. Di ba? Nakita po natin kung paano po ang ginawa nilang pag-aresto. Talagang puwersahan. At yung iba, katulad ni Roque, talagang hindi makakuha ng due process. Talagang mas ginusto niya pang umalis muna ng bansa hanggang ang pamahalaan ay hindi makakakuha sa tingin niya ng due process ang isang Roque, mga katambay. Paano ka makakuha ng due process? At paano magtatrabaho ang kapulisan natin, mga katambay? Kung ganito po ang pananaw ng kapulisan, lalong-lalo sa trabaho. May mga tao gumagamit ng drugs. At tulad po nito. Remember, hindi sila addict. Tingnan po natin ito. Yung mga gumagamit daw po ng drugs, ay tandaan po, hindi po sila addict, mga kabayan. Ito po. Ng drugs. Remember, hindi sila addict. Kasi gusto laging maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga, ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, nagdadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayong sigurado So, eto yung ano natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sinasabi ko lang, mas maganda po kami ngayon. Naniniwala po ang ating Chief PNP na yung problema po sa illegal drugs is not only the concern of law enforcers. It also involves, it's a health problem, it's an economic problem. So dito pumasok yung naging usapan na yung mga gumagamit po ng illegal drugs, some of them are not really drug dependent, some of them are social user, or some of them, in fact, may mga nahuli tayo na ang reason nila is kaya sila nagda-drugs is para magising lang sila just to extend yung working hours. I think that was the context na sinabi ng ating Chief PNP na hindi dapat tinitignan ng isang drug user as masama, kundi biktima sila. Kasi meron ding economic side. Gusto mong mag-extend ng iyong working hours. Take a case in point, yung ating mga konduktor, yung mga driver na nahuhuli po na pag nag-positive sa drugs, ang reason nila kasi grabe yung biyahe, kailangan nilang manatiling gising. Nakita niyo po mga tambay, mga katwiran po ng mga kapulisan at kailangan po talagang parangalan at talagang bigyan ng ranggo, pataasin ng ranggo para mag-oath. Kasi sa mga achievement po ng kapulisan, napakagaganda po ng ginawa po sa ating bansa ng 3 taon. Lalo-lalo po pagpasok po ng binagoongang Pilipinas. Nagtrabaho po talaga sila. Nagtrabaho po para may proteksyonan at proteksyonan
ang dapat proteksyonan. Mga kabayan, nakita po natin. Pinoproteksyonan po yata ang mga addictus. Pinoproteksyonan yata ang mga drug lord yata. Dahil nga po pati ang paggamit ng droga ay talaga pong sa kanila ay hindi maituturing na bawal na. Bagkus ay may maitutulong pa sa ekonomiya at may maitutulong pa sa tao na gumagamit nito, mga katambay. Dahil yung paggamit daw po ng droga ayon sa kapulisan ay makakatulong pa dahil sa ekonomiya at syempre sa taong nagtatrabaho at hinalimbawa pa ang nagtatrabaho ng isang driver at isang konduktor. Kaya pwede rin natin gawing halimbawa, mga kabayan. Ano? Yung mga pulis. Yung mga pulis, halimbawa, na gumagamit ng droga. Dahil nga po, per hour, puyatan. Lalo yung mga pulis na nagtatrabaho sa gabi. Gaya yan ang mga katwiran eh. Kaya mas maniniwala pa si Kamanong dapat itinama ni General, di ba? Itinama sana ni General yung halimbawa na mga pulis gumagamit. Dahil nga po yung trabaho nila talagang kailangan ng laging gising. Kaya nakita po natin ang pamahalaan. Talagang tinrabaho po ng pamahalaan natin na talagang proteksyonan po ang ating mga kasundaluhan, ang ating mga kapulisan ay talagang proteksyonan po nila, mga kababayan. Talagang alagaan. Inalagaan po nila talaga, mga kababayan. Alagang-alaga po nila ang kapulisan at kasundaluhan para po dito sa sinasabing yung kapangyarihan nakabalik sa kanila ay kailangan hindi na mawala ito. Dahil nga po yung sinasabing sa pagmamahal at kaganidan, siyempre nahandyan na yung pagiging greedy raw, sabi ng Vice President, at nahandyan pa yung pera at may bonus pa raw pong droga, mga kabayan. Ito po, tingnan po natin yung achievement ng isang General Torre na kailangan po talagang taasan ang kanyang rango. Napakaganda po na achievement niya mga kabayan. Ito po, tingnan po natin achievement din ni... Teka, wala po pala ito. Tingnan po natin itong isa. Marami po siyang achievement na nagawa po Tingnan po natin itong mga achievement ni General Torre. Inano na pala ng tingnan natin ito iba. Ito, tingnan natin ito isa. Akin na yung anak ko, akin na yan. Akin na yung anak ko! Ito. Tingnan mo yung mga achievement po na ginawa ni General Torre. Akin na yung anak ko, akin na yan. Akin na yung anak ko! Akin na yung anak ko. Akin na. Halika dito na. Halika dito na. Akin na yung anak ko. Ito yung gusto nyo? Gawin na. Luwag na konti. Ano yan, babae yan ha? Na-separate na siya. Na-separate na. Separated na yan. Separated na, huwag nyo na rin ha? Ruby! Ito yung gusto nyo. Ito gawin nyo sa tayo ng lahat. Ito ginawa kaya. May lalapit na. Relax. Sandali lang. Sineseparate na. Relax. Ito yung gawin nyo. Ito yung gawin nyo sa kanya. Tapos na lahat ang ginawa niya. Ay, pagsamahin niyo ina, oy. Hoy, ano yun? Ito yung gawin nyo. Anak ko. Ibalik mo yung anak ko. Ibalik mo yung anak ko. Ano ba yun? Parang hindi naman kasama yun eh. May sasabihin na. Ay, pangalaman nyo. Halo orders kayo, may sinabi na yun. Ayaw tayo dyan sa presidente nyo. Ano ba yan? Maximum tolerance. Okay na sa presidente, nakuha niyo na. Mama, kalma na. Maximum tolerance na kayo. Huwag na niyan, ha? Ma'am, kalma na ma'am. Kalma na. Ilang palabas pa?
Tingnan natin yan. Yan mga ganun na reaction expected nito Ma'am, yan. kalma na ma'am, kalma. Yan. Kalma, wala ka nang magagawa ma'am. Kalma na. Dito na lang yung sinunod. Huwag kayong masundalo kasi kayo mahuli. Pero Sandali, uy! Tama na. Isolated na si ma'am, ha? Ma'am, tama na yan, ma'am. Tama na. Dami-dami yung nawakan niyo ko. Papuntahin mo, dito yung gamit ni ma'am. Nandito yung gamit ni ma'am. Ah. Kalma na. Dito. Ma'am. Ako nang bala sa gamit niyo. Sige na. Tama na, ha? Wala na. Ma'am, wag na. nandiyan naman tayo sa gobyerno lahat. Kilala mo naman siya. Kayo talaga, magkakalimutan. Relax na kayo. Hindi ko ninyo masabi kung Makukuha yung presidente. Kaya nga, simplahin mo ang batas. Hindi naman ako kriminal na basta-basta na lang taputin mo na. Bigyan mo respeto pagka-presidente ko. Yes, sir. Wala lang. Pagpuri mo. Hindi nakakatayo na matagal yan. Natutumba. Bakit yung ipitin? Nakamakalakad. Pigilan mo yan dyan. Romy. Hinahin na lang. Sir, we're offering you a wheelchair, sir. We're offering you a wheelchair. Kasi magsalita na lang tayo. Oh, yes, sir. Dito upo, sir. Pagkamalas ko naman. Galing ako fiscal. Tapos ganito yung ninyo ako. Kayong mga sundalo, kilala man ninyo ako, anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako maski isang ordinansya lang na ginawa ko. Kayong mga Pilipino, mga sundalo, anong ginawa ko? Marami ka pala. Huwag lang ito. Ha? Tanungin ko kayo. Ha? Saan galing ang demanda? Sa Amerikano. Tatapos ganunin ninyo yun. Sir, we'll trust this out in proper forum. Hindi ito, sir. Hindi ito proper forum. Walang judge dito, sir. Kaya nga, may judge ko na sa akin. Kaya nga, wala nga judge dito, sir. Nagkatsugo na, sir. Kami ng petition sa Supreme Court. Nakita niyo po, kabastos mga tambay. Mga tambay, wala raw judge doon. Pero ayaw niya dalhin sa judge. At nakita niyo po, walang karispe-respeto sa dating Pangulong Duterte. Ang isang General Torre. Pero kailangan po pataasin at bigyan ng magandang achievement ng Pangulong Marcos. Kailangan taasan po ang ranggo. Nakita po, ano po ang ibinigay na trabaho ng Pangulong Marcos sa bansa ng 3 taon? Ikumpara mo sa dating Pangulong Duterte na mga binigay na trabaho, kapayapaan ng 6 na taon sa ating bansa. Pinotektahan ng Pilipino, lalo-lalo ang mga kabataan na malulong sa pinagbabawal na pulburon. Sige nga, na maiwasan at hindi napasukin at maging addictus. Di po ba? Pinoteksyonan po niya. Lalo-lalo po na hindi ito mapunta at makuha ng grupo ng CPP-NPA, mga kabataan sa ating mga state university, ang ating mga high school na anak. Di po ba? At pinoteksyonan niya po ang ating kaperahan dahil pati ang mga oligarko na hindi nagbabayad ng tamang buwis ay nasingil niya. Di po ba? Napakarami pong achievement at napakaraming proyektong ginawa na kapakipakinabang at nagagamit na po ng ating mga kababayan, tayong mga Pilipino, ang mga proyekto. Di ba? Nandiyan ang pantalan, mga airport, mga tulay, eskwelahan. Di ba? At napakarami pang iba. Pero ano po ang achievement po ng Pangulong Marcos sa loob ng 3 taon? Meron po ba tayo nakita na achievement? Ito lang po ang achievement na ipagmamalaki. Yung taasan mo ng ranggo ang kapulisan at mag-oath taking po sa Malacanang. At yung achievement na ginawa po ni General Torre na talagang dating Pangulong Duterte ni hindi man lang nakakuha ng due process, ni hindi man lang dinala sa judicial. Ano po sinasabi ni General Torres diyan?
Wala po, sir. Hindi po ito ang tamang proper forum kasi wala pong judge dito. Pero hindi niya po dinala sa tamang proper forum. Hindi niya dinala sa piskalya. Puwersahan. Puwersahan po ang ginawa niya. At wala pong respeto. Ano sinasabi ni dating Pangulong Duterte yung mga salita niya? Banyaga yan. Banyaga. Yung demanda sa akin, banyaga. Pero wala siyang demanda sa Pilipinas. Di po ba? Dati siyang piskal. Naririnig natin Dati siyang piskal. Naging presidente siya. Ano ginawa niya sa bayan? Yun ang tanong niya Kasi yung trabaho niya bilang Pangulo, bayan. Kailangan niya protektahan ang bayan, lalo-lalo ang majority ng Pilipino na hindi malulong sa bisyo na addictus, na pulburon. Di po ba? Kaya lang si General Torre mas pinotektahan yung mga tao na talagang choice nila na maging masama. Kasi choice nila yun Choice nila na sila ay maging durugista, maging addictus. Choice nila yun Di po ba? Tapos ngayon, isisisi mo sa isang dating Pangulong Duterte na pinoprotektahan niya ang kanyang bayan na ilayo ito sa pinagbabawal na pulburon, bisyo. Kaya nakita po natin talagang kakaiba. Napakaraming nilabag na batas ni General Torre sa saligang batas natin. Kasi mismo ang Supreme Court, may mga nagsalita na rin po na justices natin na talagang labag sa batas ang ginawa ng kapulisan sa dating Pangulong Duterte. Pero nakita naman po natin, nakapag-oath-taking pa sa Malacanang at proud pa siya na kamayan ng Pangulo ng Bansa na isa rin pong Judas at traidor sa ating bayan. Ayon po yan Napakarami pong nagpatotoo niyan na ang presidente po ay Judas at traidor ng ating soberenya at hinudas po ang ating judicial dahil po rito sa sobra nilang demolition job at pamumulitika daw sa dating Pangulong Duterte. Unbelievable mga tambay. Kaya po ang ating bansa ay walang patutunguhan. Walang patutunguhan po dahil po sa pamumulitika. Trabahong politika po at talaga kapangyarihan po ang ginawa pong trabaho sa atin ng 3 taon. At gusto po nilang panatilihin po yan. Panatilihin po nila ng pangmatagalan na sila na lang po ang nasa pwesto po ng ating gobyerno. Di ba? Kasi marami na po nagpatotoo Pati po si dating Secretary Piñol, ano sabi niya? Talagang planado nila yan Dahil unang-una pa lang, tinrabaho talaga nila si Vice President at syempre, tinrabaho nila na balangkasin ang saligang batas. Kung natatandaan natin, yung PI, di ba? Talagang pinipilit po nila ipasok ang PI, ang People Initiative, para po mabalangkas ang ating saligang batas at magkaroon na po tayo ng Prime Minister ayon kay Piñol. Totoo naman po yun. Kaya lang, napigil po yun. Napigil ni dating Pangulong Duterte at ng taong bayan, mga tambay, na hindi maganap at hindi matupad ang kanilang mga ambisyon. Kaya po, talagang wala na po silang kapag-pag-asa. Kailangan po nilang trabahuhin talaga ang mga Duterte dahil alam nila, ang mga Duterte ay hindi nila matatalo sa malinis na halalan. Kaya tinatrabaho nila. Tapos na po kasi yung isang achievement ni General Torre, di umano Natapos niya na yung isang achievement niya na kaya po siya yata talagang tumaas ang ranggo yata. Di ba ba? Kaya nga po tapos na si dating Pangulong Duterte, natapos niya na. Ngayon, meron na naman susunod dyan, mga tambay. Meron na naman, bagong achievement naman nila, si Sara. Si Vice President Sara naman po, ang kanilang bagong tatrabahuhin. Kasama po ang institusyon ng Kamara. Tinatrabaho na po nila yan. Para po talagang wala na pong balakit sa kanilang mga ambisyon na hindi na po mawala sa kanilang kapangyarihan, pera at may bonus pa raw na droga, mga kabayan. Yan po ang ibinigay sa ating achievement po ng kapulisan. Ang droga ay hindi maituturing na bisyo, hindi bisyo, mga tamay. Bagkus, makakatulong pa sa ekonomiya at syempre po makakatulong pa sa mga tao na nagtatrabaho, lalong-lalo po pampahaba ng oras, mga tambay, pampagising. Yan po ang mga achievement ng kapulisan na nakita po natin sa loob po ng 3 taon.
pagpasok ng binagoong Pilipinas. At lalong-lalo po ang achievement ng isang General Torre. Nakita po natin, kaya po nakita ng Pangulong Marcos na talagang kailangan mag-oath taking at talagang taasan ng rango ng isang General Torres, mga tambay, dahil sa dami po na achievement na nakita po niya sa kapulisan, lalong-lalo na po ang pagkidnap sa dating Pangulong Duterte na wala pong due process, ang ating batas ay hindi nasunod, ang ating judicial, ang nasunod po ang mga politiko na nagplano po, planado. Kaya mga kababayan, pagka ang Vice President na po naging Pangulo ng bansa, lahat po sila. Lahat po, magmula po sa Commander-in-Chief, di umano, hanggang dyan sa mga kapulisan na sangkot dyan, ay magkakaproblema po yan. Lalong-lalo po kung ang pairalin po ng Vice President ay batas. Batas, hindi batas ng mga politiko, mga katambay. Kasi ngayon, nakita po natin ang ipinairal po sa bagong binagoong ang Pilipinas ay batas po ng mga politiko. Hindi po batas ng saligang batas po natin na galing po sa ating Korte Suprema, mga tambay. Ibang klase. Bago po tayo magtapos, mga tambay, nakita naman po natin ang mga achievement ng kapulisan, lalong-lalo si General Torre at si General Marbil. Nakita po natin ang pananaw ng isang general, lalong-lalo po sa bisyo na droga. Kaya paano titino ang ating bansa? Paano titino? Kung ang droga po sa kapulisan ay hindi po maituturing na bisyo ang droga. Paano po masusugpo? At paano po bababa ang bilang ng mga addictus? Sige nga. Never na pong bumaba ang mga addict po. At talagang hindi na po masusugpo ang droga sa ating bansa. Pagka ganito po ang mga kapulisan na nagtatrabaho po sa ating bansa, mga tambay, malabo na sa sabaw ng pusit. Kaya po ang mga addictus po ay lolobo po talaga ng lolobo na naman sa bilang. Baka lumala na yung dating tinrabaho ni dating Pangulong Duterte, baka nag-triple na po sa dami ngayon, mga tambay. Sayang na bigyan po tayo di umano ng mga napakagagaling na mga Pilipino na maglilingkod sa atin katulad ng kapulisan ng mga general na ito, mga kabayan. Bago po tayo magtapos, siyempre po, shoutout po muna. Maraming salamat po sa mga nagbibigay po ng biyaya po sa inyong lingkod. Thank you po. Thank you po, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany. Kingston 123 ng Hong Kong. Jake Yahut ng California, USA. Jasmine Channel. Telma Pasawa. Dan Rivero ng Anchorage, Alaska. Bon Rosales ng France. John Sarip ng Amsterdam, Holland. Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA. Julieta Silona ng Sydney, Australia. Ma'am LB Sermani ng North Miami, USA. Grace Obet ng California, USA. Michelle Del Valle ng New Zealand. Sara Nakamura ng Japan. Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia. Trojanta ng Korea. Lopez Ibina ng Saitama, Japan. Librado Reyes ng California, USA. Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia. Roberto Papa, United Kingdom. 29, Narciso Esteban. Reynaldo Pexon, Jun Jesus. Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales. Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Victoria Denvor ng Netherlands, Nida Diongley ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Honolulu, Donaldson Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nersrin ng 85 Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones, Alexander Advincula, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Annie PH Vlog Official, Richard nabanggit na po natin ito. Opo. At si Richard Macelones ng Masilon ng Davao City, Richard Masilon, Robert Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion ng Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth ng Perdos, Kuwait, Zenaida Garcia ng Italy, Sayan Nico ng Saitama, Japan,
Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Seattle, USA, Feli Subido ng France, Paris, Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera ng OFW Saudi ng Davao, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carvajal from Europe, at Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoriano Carrera, at Dorina Villa. Ayun, nabanggit na rin po pala natin si Dorina Villa. At isama na rin po natin sila Erlinda 60 Mix Vlog. Ayan, pwede po natin pasyalan ng vlog po ni Erlinda 60 Mix Vlog, mga kababayan. Angelita Bale ng 6862, SP Perfi Akiman ng Italy Perpetua, Paulino Ablas, Josephine Quindosa ng OFW ng Italy, Zenaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee na 5740, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaka N. Smith, Maria Teresa de Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariela Soriano 2213, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Eric Gercio ng Canada, Benvenido Tomesa at BC Bis, at Mr. Kuner ng San Francisco, California. Maraming salamat po. At syempre po, pagalingin nawa po si Ma'am Jasmine Ignacio, pagalingin nawa po. At samahan po kayo ng marami pong biyaya at pagpapagaling po ng may kapal. Pagalingin nawa po, Ma'am Jasmine Ignacio. Thank you rin po sa ating mga kababayan. Shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. Shoutout po, ingatan nawa po mga kababayan. Mag-ingat-ingat po tayo. At ganun din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng mundo na may Pilipino, may OFW. Mabuhay po kayo mga bagong bayani. Ingatan nawa po, ingat-ingat po mga kababayan, ingat po kayo. At thank you rin po sa nakagusto po ng Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po mga kababayan, huwag po natin kalimutan, isama po natin sa ating mga panalangin at dasal ng kaingatan at maingatan po at mabigyan pa po ng mahabang buhay, kalakasan at kalusugan at mapauwi po sa lalong mabilis ang ating dating Pangulong Duterte, mga tambay, na itinapon po na parang hayop ng Pangulong Marcos, ipinamigay po sa banyaga. Sana po makabalik po sa lalong mabilis. Thank you po mga kabayan. Sa muli po, ingatan nawa po tayong lahat. Maraming salamat po. Sa muli, paalam. Bye-bye.